Iniimbestigahan ng kampo ni Makati Mayor Nancy Binay ang anilay 8.9 billion pesos na midnight settlement kaugnay sa Makati subway system na pinasok umano ng kanyang kapatid na si dating Makati Mayor Abby Binay. Depensa naman ng dating mayora, hindi dehado kundi panalo pa nga ang Makati City LGU sa settlement agreement. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang linggo matapos magsimula ang kanyang termino bilang alkalde ng Makati, isiniwalat ng kampo ni Mayor Nancy Binay ang anilay 8.9 billion pesos na midnight settlement na pinasok ng nakarang administrasyon ng kanyang kapatid na si dating Mayor Abby Binay. Kaugnay ito sa construction ng Makati subway system na naunsyami matapos ideklara ng Supreme Court na pag-aari ng Taguig City ang bahagi ng pagtatayuan nito. Nadiskubre raw ng kampo ni Mayor Nancy na pumirma sa settlement agreement ang dating administrasyon at ang consortium ng Philippine Infradev Holdings. Iniimbestigahan na ang pangyayari at kung may dapat managot dito. Nito lang June 23, pinirmahan po yung settlement agreement at sinumite sa arbitral tribunal. So, kung bibilangin po natin, 7 days lang po ang natitira sa nakaraang administrasyon nung pinasok po itong settlement agreement. If there are persons responsible that should be made liable, and then we will see to it that those are made liable. Ang Makati subway system ay magkokonekta sana sa iba't ibang lokasyon sa Makati para mapabilis ang biyahe. Nang hindi ito matuloy, dumulog ang consortium sa Singapore International Arbitration Center at nauwi sa isang settlement agreement na aprobado ng City Council. Pero sabi ng kasalukuyang pamunuan, walang pondo para rito. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa arbitration center. May initial determination na po kami na itong kontrata is legally flawed. And not only that, yung kontrata is actually grossly disadvantageous po sa City Government of Makati. Nag-issue na po yung Budget Department ng City Government of Makati na wala namang na-appropriate po na funds para dito sa settlement agreement. Depensa naman ng dating mayora, hindi dehado kundi panalo pa nga ang Makati City LGU sa settlement agreement. Ang benepisyo raw nito, mawawakasan ang legal uncertainty at makokontrol ng syudad ang pagsusulong ng subway project. Makati LGU raw ang magiging full owner ng Makati City Subway Inc., maging ang land assets nito. Babala pa niya, sakaling ituloy ng local government ang arbitration, magiging delikado at magastos umano ito. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Philippine Infradev Holdings. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.